Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na sa impyerno napupunta ang kaluluwa ng Papa at ng mga pari? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo, na ang misyon ay magpahayag ng katotohanan at ng ebanghelyo ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kung kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Sorry. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang ipinapako at ipinapatay ng saling lahi ni Abraham ng mga pari sa krus sapagkat hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang layunin at misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na kilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Si Jesus, sinalungat nga yung mga katuruan ng mga pari na saling lahi ni Abraham. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan ng Espiritu Santo at siya ay parating magkasama. Dahil sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Si Jesus at ang Espiritu Santo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos, kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay Diyos at anak ng Diyos. Maraming mga tao ang hindi nila tinanggap si Jesus na Mesiya at anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Dahil ang kanilang kinikilala na kanilang ama ay ang kanilang amang si Abraham. Pero yung ama ni Abraham ay nakinikilala na amang espiritual ay hindi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, kundi ang demonyong sinungaling na si Satanas. Sinabi ni Jesus, bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga. Honestly, bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang mga tao, ang lalaki at babae, sa kanyang espiritu, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, si Jesus ay kasama na ng Diyos Ama sa langit dahil siya ay espiritu. So si Jesus ang siyang sinugo ng Espiritu Santo na magkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria. Si Jesus ay hindi tao, kundi nagkatawang tao. Espiritu si Jesus, ang berbo ng Espiritu Santo na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Birheng Maria. Si Maria ang nagsilang kay Jesus para maging tao at para maging tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Si Jesus ang siyang sinugo ng Espiritu Santo para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating kilalanin na ating Diyos na siyang amang espiritual, sapagkat ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng ribolto na inukit sa kahoy o sa bato na iyong sasambahin sa iyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Honestly, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop ang ating bansa ng mga Espanyol na silang nagdala ng relihiyon ng Romano Katoliko. Si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na utusan, manlalayag na utusan ng hari ng Espanya,
ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa na silang nanakop at pilit na ang mga tao na tinuruan na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is, hindi nalulugod ang banal na spirito na sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, sapagkat ang katotohanan, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa tao at hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na inukit lang ng kamay ng tao. Kalapastanganan, pamumusong, at kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo, na walang hiyain mo ang Espiritu Santo para sumamba ka sa mga santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, ang mga pare, hindi yan sugo ng Diyos, ng Espiritu Santo, kundi sugo yan ng demonyong si Satanas. Ang mga pare ay mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila na kanilang Diyos, Ama, na lumalang sa sarili nila. Ang mga bulaang propeta na to, itong mga pare, ay mga nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na inyong ama, sapagkat iisa lang ang ama at iyon ay ang amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatig ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na inyong amang espiritual, sapagkat iisa lang ang amang espiritual at iyon ay ang amang nasa langit. Ang Diyos Ama na amang espiritual ni Jesus ay ang banal na spirito na nananahan sa katawan ni Jesus. Ang Diyos ng Papa ng Romano-Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, na iniidolo ang kanyang sarili na siya yung tawaging Holy Father. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay bulaang propeta, Antikristo, na sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na sa huling panahon kung anong magaganap. Sinabi ni Jesus na kapag nakikita nyo na to, malapit na ang katapusan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng mga kalamidad, ng mga peste at ng tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ang lahat ng ito ay magaganap muna bago pa yung katapusan. Ito ay pasimula lang ng paghihirap. At sinabi ni Jesus na mahahayag ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo at yun na ang katapusan. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang katawan ng buong sangkatauhan ay templo ng Espiritu Santo. At ito yung ebanghelyo ng Diyos. Ang Espiritu Santo lang ang lumalang sa tao, sa lalaki at babae, ay ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat kilalanin ng bawat tao sa ating katawan, puso, isipan at kaluluwa na siyang ating amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi ang mga pare na nakaabito ng puti na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi nila kinilala ang Espiritu Santo ay ang amang espiritual na siyang Diyos na nagsugo kay Jesus. Narito na tayo sa huling panahon at ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito na yung labanang espiritual na labanan na magaganap sa huling panahon. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama.
Ang espiritong mabubuti ay yung mga nasa panig ng banal na espiritu na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Yung mga kampo ng kadiliman, ang iniibig ng mga Hudas na yan ay ang posisyon at pera. Dahil ang layunin nila dito sa mundo, sila yung maghari-harian, gawa ng pera, gusto nilang manipulahin ang tao. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo, yung Diyos na makapangyarihan, ay ang lumalang ng langit at lupa. At ang pera, nilikha lang yan ng kamay ng tao. At ang katotohanan, kapag aalis na ang Espiritu Santo sa ating katawan, tayong mga tao ay walang magagawa. Sa ayaw at sa gusto natin, talagang mamamatay tayo at lilisan tayo dito sa mundo. Ang ating katawan na nagmula sa alabok ay muli lang yung ibabalik sa alabok. Magbabalik yan sa alabok. Pero yung ating kaluluwa, babalik yan sa spirito para humarap sa paghukom. At kapag namatay na ang tao dito sa lupa, hindi mo masasabi na ang kaluluwa noon ay totoong magkakaroon siya ng kapayapaan. Dahil ang ating kaluluwa, bago pa natin marating ang huling hantungan, huhukuman pa yan ng Espiritu Santo. At alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na nakikinig sa kanya, na umiibig sa kanya, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. At alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga Hudas, mga kampo ng kadiliman, mga bulaang propeta na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, na iniidolo ang kanilang sarili na sila yung kilalanin na amang espiritual, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Yang Papa ng Romano Katoliko na si Francis, yan na yung pinakahuling Papa. At yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa ay dudurugin yan ng Espiritu Santo. Ang mga tao na mananatiling Hudas sa Espiritu Santo, talagang-talaga sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo at ang kaluluwa nyo ay sa impyerno mapupunta. Dahil hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo, ang inyong Diyos, na lumalang sa inyo. Bagkus kinalaban nyo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong buhay dahil nalinlang kayo ng Hudas at demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Si Jesus ay Mesiya, bugtong na anak ng Diyos na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Ang Espiritu Santo na nanasa sa katawan ni Jesus, na siya ring iisang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang aking Diyos Ama na sinasamba na amang espiritual ng aking kaluluwa ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. At talagang-talaga sinasabi ko sa inyo, ang sino mang umiidolo sa mga pari at umiidolo sa Papa ng Romano Katoliko na siyang inyong kinikilala na amang espiritual, kayong lahat ay mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Dahil hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, kundi anak kayo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. At dahil sa kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at dahil sa kasalanan, mamamatay kayo at ang kaluluwa nyo ay walang puwang sa langit. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas, na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang misyon ko ay sumunod sa yapak ni Jesus, na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na naliligaw ng landas, na umiidolo sa mga pare na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, na huwag niyong sundin ang mga iniidolo nyo dahil sila yung manghihikayat sa inyo para ang kaluluwa nyo ay mapunta sa impyerno. Sila ang manghihikayat sa inyo para tumalikod kayo sa Espiritu Santo at sila ang kilalanin yung amang espiritual.
Sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, tatandaan mo kung saan ka nagmula. Huwag mong iisipin na nakahihigit ka sa iba sapagkat sa alabok ka lang nagmula. Dito sa mundo, tayong mga tao ay pare-parehas lang na binigyan ng pagkakataon ng pansamantalang buhay na mabuhay dito sa mundo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, ay ang may pag-aari ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang lumalang sa tao, sa lalaki at babae, ang siya lang dapat nating papurihan, ibigin ng higit sa lahat, sapagkat siya ang may pag-aari ng ating buhay. At dito sa mundo, walang tao na nakahihigit kanino man. Pantay-pantay lang tayo na pinahiram ng buhay ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pare at ang Papa ng Romano Katoliko, hindi sila nakahihigit sa atin. Hindi nyo dapat silang tawaging Father. Tulad ng sinabi ni Jesus, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Ako dito sa mundo, bago ako sumulpot, dahil yung katawan ng nanay ko at tatay ko, parehas ding sagradong tahanan ng Espiritu Santo. So, nung ikinasal sila, pinag-isang katawan ng Espiritu Santo ang katawan ng aking magulang, kung kaya ako ay nabuo sa sinapupunan ng aking ina. Ang Espiritu Santo ang nagsabi sa akin na bago ka pa man nabuo sa sinapupunan ng iyong ina, ay pinili na kita para maging propeta sa buong nasyon para magpahayag ng katotohanan na ipakilala na ako, ang Espiritu Santo, nananahan sa katawan mo, nananahan sa katawan ni Jesus, buktong na anak ng Espiritu Santo, na siya ring isang espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang tanging nag-iisang Diyos na dapat lang sambahin ng tao at kilalanin na amang espiritual. Yung mga tao na hindi makikinig sa iyo, sinabi sa akin ng banal na espiritu, na itatakwil ko sila at hindi ko rin sila kikilalanin na aking anak kung hindi nila ako kikilalanin na kanilang Diyos at amang espiritual. At ang kanilang kaluluwa ay walang puwang sa aking kaharian. Itatapon ko ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Yan ang ipinababatid ng Espiritu Santo na nasa aking katawan. Na siyang Diyos na parati kong kasama, na nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang gumigising sa akin sa araw-araw. Siya ang aking kinikilala at itinataas na aking Diyos at amang espiritual. Kung kaya sinasalungat ko ang mga pare at ang punong saserdote ng relihiyon ng Romano Katoliko, dahil ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyo na si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Talagang-talaga sinasabi ko sa inyo, ang sino mang umiidolo sa mga pare at sa Papa ng Romano Katoliko, na nananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, talagang-talaga ay pinababatid ng Espiritu Santo sa inyo ang katotohanan sa pamamagitan ko, na sa oras na umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa inyong katawan, mamamatay kayong lahat at magbabayad kayo ng utang sa Espiritu Santo. Sisingilin kayo ng Espiritu Santo sa mga kawalangyaan nyo na ginawa sa Kanya. At dahil hindi nyo inibig ang Espiritu Santo sa puso nyo, na siyang Diyos na nananahan sa inyong katawan na parati nyong kasama na may pag-aari ng inyong buhay, mamamatay kayo at sa impyerno mapupunta ang inyong kaluluwa, kasama ng mga pari na inyong iniidolo at ng Papa ng Romano Katoliko. Ito yung Ebanghelyo ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng buhay, ng liwanag, ng katotohanan, ay siya ring Alpha at Omega. Ang simula at katapusan ay ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa tao, ay siya ring aalis sa katawan ng tao kung kaya mamamatay ang tao. At ang kaluluwa ng tao ay babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom.
At kung dito sa lupa, hindi mo kinilala, hindi mo inibig ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan, ay ang iyong Diyos, Ama, na parati mong kasama, na siyang gumigising sa iyo sa araw-araw, na nagbibigay ng buhay sa iyo, na naglalakbay, kasama ka, hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Pero kung sumunod ka kay Jesus, na itinataas mo ang pangalan ng Espiritu Santo, ang iyong Diyos, amang espiritual, na siyang ama ng iyong kaluluwa, ang iyong Diyos, kalulugtan ka ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nanahan sa iyo, ang siyang magpoprotekta sa iyo. At ang Espiritu Santo rin na nanahan sa iyong katawan, ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Dahil kahit mamatay ka dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay mananatiling buhay at kasama ni Jesus sa langit. Dahil naging kapatid ka ni Jesus sa Espiritu, na ang kinikilala mong amang espiritual at Diyos ay ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin niyo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa inyong katawan, magsisi na kayo. Tumalikod kayo sa pagsamba ng mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Tumalikod kayo sa pag-idolo sa kung sino-sinong mga punong ministro dito sa lupa na inyong iniidolo dahil hindi sila ang magliligtas sa inyong kaluluwa, kundi ang maging kaysa kayo ni Jesus, na ang tanging kinikilala na Diyos at amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan. Ito yung Ebanghelyo ng Diyos. Narito na tayo sa huling panahon. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ako ay tinawag ng Espiritu Santo para maging tagapagsalita niya, para magpahayag ng Ebanghelyo, para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos, sapagkat si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, ay siyang berbo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Si Jesus ay ang liwanag na nagmula sa Espiritu Santo. Si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao para hulihin ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas na nasa kadiliman na magbalik sa liwanag. Ang Espiritu Santo ay ang liwanag. Maraming tao ang nagagalit sa akin sa pagkapahayag ko ng katotohanan dahil yung kanilang papa ng Romano Katoliko ay sinasabihan ko na iyon ay Antikristo, bula ang propeta, at iyon ay bakla. Dahil ang Papa ng Romano Katoliko na si Francesco, siya rin yung nagsusuporta sa gay pride, sa LGBTQ pride, which is dalawang kasarian lang ang nilikha ng Espiritu Santo. Lalaki at babae lang. At ang suportahan mo ang mga bakla tomboy na sirain mo yung templo ng Espiritu Santo, isang sagradong tahanan ng Diyos, sa mga immoral na gawain ng kalaswaan at kamunduhan, ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, ang mga bakla tomboy ay wala ring lugal sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil kinalaban din nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo. Hanggat ang Espiritu Santo ay nanahan pa sa inyong katawan, magsisi na kayo at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang inyong kasalanan. At kung sakaling lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa paghuhukom ng Diyos. Nakikilalanin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa na anak niya sapagkat siya yung ating inibig at kinilala na siyang ating Diyos at amang espiritual. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!